Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-like at share. Kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa ibaba. Maraming salamat, let's go, ituloy na natin ang kwento. Sa sandaling ito, ang mga estudyante ay nabalisa sa pagpipinta na kanilang nakita. Teka, ang karakter sa pagpipinta na ito ay tila deformed, ang hugis ay napakakaiba. Ngunit bakit natin nararamdaman ang hininga ng hindi pangkaraniwang sining? Tama yan. Hindi nabanggitin ng mga tao sa magkabilang panig, ngunit ang tao sa gitna ay tila kahawig ng taong Ye na yun. Kahit na ang distorted na hugis ay nagdudulot ng pagsusuka, bakit ito patuloy na naglalabas ng ganoong aura? Ano? Sino ang tinatawag mong deformed? Tumingin siya kay Yan Bingxian at nagtaka. Maaari kayang ang ikasyam na prinsesa ay talagang isang hindi kilalang eksperto sa pagpipinta. Hindi maaari, oo, ang pagpipinta na ito, kung titingnan mula sa mga linya o kulay, ay napakahina. Hindi man lang umabot sa average na antas, at hindi ito mukhang isang eksperto na nagpapanggap na masama upang manlinlang, kaya, may isang posibilidad na lamang na natitira, si Ginoong Ye na ito ay tunay na may mga kasanayan na higit na lumalampas sa atin, na may kakayahang gawin ng ikasyam na prinsesa na walang talento sa pagpipinta upang maabot ang isang antas na naglalaman ng komersyo sa pagpipinta sa loob ng maikling panahon. Sa pag-iisip nito, tumingin siya sa kanyang mga estudyante at tinanong ang kanyang sarili, maaari kayang ako ay tunay na Samira sa aking mga alagad, na ilagay ko ba sa panganib ang kanilang kinabukasan? Sa puntong ito, nagsalita si Ye Changqing, Binibining Su, ang aking layunin ay hindi upang rangguhan ang sinuman, kundi upang tulungan siyang maunawaan na hindi kinakailangang sundin ang isang molde upang maipakita ang kanilang mga talento. Si Sushiro ay nakinig at nagmuni-muni, hindi kinakailangang sundin ang isang molde upang maipakita ang talento, habang iniisip ito, biglang bumuhos ang luha sa kanyang mga mata, at nagsimula siyang umiyak, na naging dahilan upang makaramdam ng awkward si Ye Changqing habang iniunat ang kanyang kamay upang magtanong, Binibining Su, anong problema? Siya ay humagulgol na parang bata at sinabi, Ginoong Ye, tama kayo, naiintindihan ko na ngayon. Mabuti yan, bumantong hininga siya sa loob, wala naman akong sinabi, kaya, bakit siya umiiyak? Nang makita ang kanyang mga matang puno ng luha na nakatuon sa kanya, si Ye Changqing ay natakot at nagpanik, tungkol doon. Pagkatapos, si Ye Changqing ay nagmadalang hinayla si Yan Bingxian palayo. Bumulalas, kung walang ibang bagay si Binibining Su, aalis na ako ngayon. Hindi naman kita kinain, bakit ka tumatakbo ng napakabilis? Sinabi ni Ye Changqing kay Lu Raiyi, pangasiwa ang Lu, mabilis tayong lumipat sa susunod na palapag, sige. Sa isang panig, si Yan Bingxian ay nahihilo at tuwang-tuwa, hey, magkahawak na kami ng kamay ni Ginoong Yi. Pagkatapos ang lahat ng tatlo ay naghanda upang umakyat sa susunod na palapag. Si Lu Raiyi ang nanguna at sinabi, si Ginoong Yi ay may pambihirang talento. Nagtataka ako kung anong uri ng eksperto siya. Sumagot si Ye Changqing, labis na papuri ni Binibining Lu. Ako ay isang ordinaryong tao lamang na nag-e-enjoy sa mga aklat at pagpipinta. Walang espesyal. Narinig ang salitang, ordinaryo, siya ay namangha, naku, mayroon bang talagang walang espesyal sa pagiging ordinaryo? Ano kaya ang itinuturing na espesyal? Lihim siyang nanaghoy, ang makapagsalita sa paraang nakakapresko at nagpapasaya. At ang magparespeto sa dalawang floor masters ng Qingfeng Luoyu Pavilion, matatawag ba yun na ordinaryo at walang espesyal? Seryoso akong nagdududa sa buhay ngayon. Sa sandaling ito, nagpatuloy si Ye Changqing, kanina, ako ay nakikipag-ugnayan ng malapit sa dalawang floor masters mula sa isang personal na aesthetic na pananaw, nang marinig ito, si Lu Raiyi ay napangiti na lamang ng awkward, walang alam kung paano tutugon. Itinaas niya ang kortina upang pumasok at lumingon, marahang kumembot, pakiusap, anyayahan si Ginoong Ye sa loob, ito ang ikatlong palapag, ang palapag ng fine arts. Ang mga alagad ay lubos na nakatuon sa isang laro ng Go at si Lu Raiyi ay nagsalita habang itinuturo ang mga Go board, bawat mesa ay may dalawang estudyante na malalim ang pag-iisip, ang kanyang tingin ay tumigil sa isang seryosong dalaga na may hawak na aklat na may hangin ng auditorium, siya si Mo Chi. Ang master ng Go floor na ito, si Mo Floor Master ay kilala bilang isang sira-sira na mahilig sa Go at siya ang nangungunang manlalaro ng Dayan.
Nagpatuloy si Lu Raiyi, maaaring narinig na ni Ginoong Yi ang kanyang katanyagan. Si Ye Changqing ay ngumiti at sumagot, "Binibining Lu, patawarin ninyo ako, kaka-rating ko lamang sa imperial na kabisera ilang araw na ang nakalipas at hindi ko pa narinig ang kilalang mo floor master." Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Lu Raiyi, inilaan niya ang kanyang buhay sa pag-aaral ng sining ng Go at siya ang tanging alagad na ginabayan ng Go Saint na si Nangang Xiansu ng kaharian ng Yan. Si Ye Changqing ay medyo nagulat nang marinig ito. Pagkatapos ay sinabi ng may interes, "Minsan ay naglaro ako ng Go sa isang matandang lalaki na nag-claim na nag-aral ng paraan ng Go sa buong buhay niya." Naisip niya sa kanyang sarili. Ngunit ang kanyang kasanayan ay walang espesyal, naglaho siya pagkatapos ng ilang laro. Si Lu Raiyi ay kumembot kay Ye Changqing na sumulong, sinasabing, "Ito ang Go floor." Si Yan Bingxian ay hindi napigil ang pumuri, ang kisame ay pinalamutian na parang isang ilusyon na kaharian ng kalangitan sa gabi, tunay na karapat-dapat sa isang sira-sira, kahit ang ayos ay kahawig ng isang gobord. Napansin si Mo Chi, nagtanong siya, "Yun ba si Mo floor master? Ano ang mga bagay na yun sa istante sa likuran niya?" Ngumiti si Lu Raiyi at sumagot, "Ang mga yun ay mga kayamanan mula sa aming Qingfeng Luoyu Pavilion, 13 sinaunang chess endgame positions ang naipasa mula sa sinaunang panahon, na nakaimbak sa 3 antas. Hanggang ngayon, walang sino man ang nakalutas ng alinman sa mga ito." Si Ye Changqing, nang marinig ito, ay napabulalas ng may pagkamangha. Hinimas niya ang kanyang baba at naisip sa kanyang sarili, "Talaga bang kahanga-hanga iyon?" Pagkatapos ay itinuro niya at malakas na sinabi, "Kung gayon, gusto kong maglaro ng 10 laro." Nang marinig ito, si Mo Chi ay biglang lumingon, naglabas ng, "Ha?" Sinuri niya si Ye Changqing nang may mapagtanong na tingin, "Sino ang taong ito?" Pagkatapos ay tumayo siya at lumakad papunta sa grupo. Siya ay marahang yumuko kay Lu Raiyi, sinasabing, "Pangasiwaang Lu, maaari ko bang itanong kung ano ang nagdala sa inyo rito ngayon?" Si Lu Raiyi ay malapit nang magpakilala kay Ye Changqing kay Mo Chi nang siya ay naantala. Si Ye Changqing ay nagkumpas ng kanyang mga kamay at sinabi, "Binibini, maaari ko bang hilingin na makita ang 13 sinaunang chess endgame positions?" Si Mo Chi ay nagkunot noo at itiniklop ang kanyang mga braso habang tinitingnan si Ye Changqing, "Binata, ang mga sinaunang endgame positions ay mga kayamanan ng aming 3 antas. Hindi sila maaaring tingnan ng basta-basta. Sa pagsasalita ng katayuan, hindi ka malinaw na naitatag, at kahit ang mga mula sa marangal na pamilya ay dapat munang sumailalim sa pagsusuri." Matapos marinig ito, si Ye Changqing ay namangha at naisip sa kanyang sarili, ilang chess diagrams lamang iyon. Bakit ginagawang komplikado? 13 sinaunang chessboards, bawat isa ay naglalaman ng lubhang mapanganib na enerhiya. Ang mga ordinaryong kabalyero ay hindi makakatiis kung ang kanilang paglinang ay hindi sapat, at sila ay puwersahang sumubok na maunawaan. Sinabi niya hanggang sa puntong ito ng malakas, "Ang pinakamagaan na pinsala ay maaaring sa mga Meridians, at ang pinakamasama ay maaaring mawala ng landas at buhay. Ang aking Panginoong si Nangang Xiansu ay unang iniwan ito bilang isang pagsubok, tanging ang mga pumasa ang may kwalifikasyon na makita ang chessboard. Ito ay upang protektahan din ang mga walang alam na tulad mo." Itinuro niya ng diretso si Ye Changqing, na nagmukhang naguguluhan. Nakita ang tensyon, si Lu Raiyi ay nagsalita ng mahina ngunit matatag, "Pangulo, huwag kang bastos." Iniunat niya ang kanyang kamay patungo kay Ye Changqing, ang kanyang pinong kilay ay bahagyang nagkunot, at sinabi, "Si Ginoong Ye dito ay isang may talento na individual, bihasa sa parehong calligraphy at pagpipinta, na ipakita na niya ang kanyang lakas sa una at ikalawang antas." Si Mo Chi ay nagpapanatili ng isang mapanghamak na ekspresyon, malamig na sumangot, "Ang pagsusulat at pagpipinta ay maaaring kahanga-hanga, ngunit hindi yun nangangahulugang magaling siya sa chess." Bahagyang ibinaba ni Ye Changqing ang kanyang ulo, ang kanyang kamay ay tinakpan ng kalahati ng kanyang mukha, ang mga sulok ng kanyang mga labi ay kumulat sa isang malamig na ngiti. Isang mahinang masamang enerhiya ang hamampas sa kanyang gulugod. Pagkatapos ay tandaan mo ang iyong sinabi, "Pakiusap, binibining mo, ipakita ninyo ang inyong hamon." Iniangat ni Mo Chi ang kanyang baba, "Tumingin ka doon." Sa harapan nila, isang matandang lalaki na may kulay abo na buhok at balbas ay nakaupo ng may pag-iisip sa tabi ng chessboard. Ipinaliwanag ni Mo Chi, ang matandang ito ay isang tanyag na chess master sa kabisera,
Siya ay nagmumuni-muni sa posisyon ng chess na iniwan ng aming Panginoon sa loob ng 3 araw at 3 gabi, at wala pa ring nahanap na kahit isang galaw. Nang marinig ito, si Ye Changqing ay agad na lumapit sa matanda at yumuko upang tumingin sa chessboard. Hayaan mong tingnan ko. Nakita si Ye Changqing na kumilos ng may kapangahasan, si Mo Chi ay nagkunot noo at sumigaw, "Oy, ipinapayo ko sa iyo na huwag maging mayabang at tumalon sa hukay." Si Yan Bingxian na nakatayo sa tabi ay nagsalita ng may kumpiyansa, "Ayos lang, Mo Floor Master. Ang kasanayan sa chess ni Ginoong Ye ay mas kakilakilabot kaysa sa inyong iniisip." Sa sandaling ito, ang matandang lalaki ay nanginginig ang buong katawan, patuloy na bumubulong. Kung ang sitwasyon ay mahina, huwag tumakbo. Kung ang porma sayon ay gumuho, huwag umalis. Paano masira ang sitwasyon? Ang boses ni Ye Changqing ay umalingaw-ngaw, "Ginoo, maaari ko bang subukan ng kaunti?" Nang marinig ito, ang matanda ay bumantong hininga at sumagot, "Hayaan na, 3 araw na akong nag-aaral at hindi man lang nakapaglagay ng kahit isang piraso, tila ako ay tunay na hindi nakatakdang lutesin ang sinaunang endgame na ito," sabi niya, pagkatapos ay tumayo mula sa kanyang upuan at kumembot kay Ye Changqing, "Sige, binata." Si Ye Changqing ay sumagot, "Salamat," at nang walang pag-aalinlangan ay naupo, kumuha siya ng isang puting piraso at inilagay ito sa chessboard, marahang sinabi, "Bukas." Sa sandaling inilagay niya ang piraso, ang makapal na espiritual na enerhiya ay biglang pumalibot sa chessboard. Sa tapat niya, ang ilusyon ni Nangang Xianso ay lumitaw, tumingin siya sa chessboard at naglagay ng itim na piraso. Nang makita ito, ang matandang lalaki ay napabulalas ng may pagpanik, "Hindi maganda, ang itim na piraso ay umaatake sa gitna, kritikal na sitwasyon." Si Ye Changqing ay mahinahong tumugon, "Ayos lang," bahagya niyang kinulat ang kanyang mga labi, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa matalim na liwanag, kahit na ang board na ito ay may marka ng 3 kumpletong reincarnations, hanggat nakakalabas ako sa kasalukuyang problema at umaatake mula sa ibang anggulo, maaari ko pa ring gawing tagumpay ang pagkatalo. Habang nagsasalita, naglagay si Ye Changqing ng isang puting piraso, ang maliit na piraso na iyon ay kahawig ng isang shooting star na humahati sa gabi, na nagdadala ng isang kumikislap na liwanag ng pag-asa. Ang dating magulo at walang pag-asa na chessboard ay tila nakahanap ng isang daan palabas, ang matandang lalaki ay basang-basa sa pawis, mariing nakatingin sa chessboard, ang kanyang ekspresyon ay isa ng pagkamangha, "Ganoon pala yun."